Hello mga boss. Tama-tama pala may gagawin tayong topic ngayon. So, may nag-ano sa atin, may nagtanong. Hindi ko alam kung seryoso siya o ano, parang nabanggit lang niya. At sabi ko maganda rin gawa ng content yung tanong niya. Ang tanong niya kasi ay ganito. Boss, ano ba maganda? Experience o diploma? Parang napaisip ako. Sabi ko, usong-uso to ngayon sa social media, yung tinatawag nila na diskarte o diploma. So, hindi tayo nakialam doon sa mga pinag-uusapan nila ng mga diskarte o diploma. Pero this time, dahil related naman sa electronics at sa pagiging electronics technician, pag-uusapan natin pero maiba naman tayo. So, experience o diploma, ang ibig niya sabihin siguro ay yung mga technician na hindi nakapag-aral o hindi talaga nakapag-attend ng formal schooling, o yung mga nakagraduate o yung nag-aral talaga sa formal school. So yun ang kasi may mga din yan, may mga tawag dito, may mga pagkakataon na yung iba ginagawang pangyabang ba o pang brag o para hindi naman ganun. So basta parang gano'n, yung parang sinasabi, parang example ito, bakit ako, hindi naman ako nag-aral experience lang ako, magaling naman akong gumawa, talo ko pa yung mga puro lang theory, parang gano'n. So may iba na gano'n na para sa kanila mas maganda yung experience o yung hindi nakapag-aral kaysa sa mga nakapag-aral. So kung ako naman, personal opinion kung tinatanong, ang masasabi ko lang dyan, magkasama yan, hindi po yan hindi po yan separate o versus experience versus hindi po, magkasama po yan. Bakit ko nasabi ganito? Mas maganda po yung may formal schooling ka. Unang-una nasa tamang method yung pagtuturo, kaysa doon sa yung magsisimula ka na hindi ka mag-aaral. Kasi anong nangyayari doon sa mga hindi nag-aaral? So hindi naman natin dinidiscriminate kung hindi nakapag-aral, pero mas maganda yung nakapag-aral. So sa kasi sa mga nakapag-aral kasi, ang pinakamaganda doon ay tinuturo yung tamang paraan, paano mag-tester, lahat ng mga basics, at saka yung mga procedure kung ano yung function ng pyesa bago ka pa makahandle ng na mga halimbawa mga board o familiar ka na sa mga pyesa, halimbawa sa mga transistor, anong trabaho nito, anong klaseng transistor to, BGT, MOSFET. So tinuturo na sa school yan, pati yung mga capacitor, parang ganyan tinuturo na. Kung hindi ka naman nakapag-aral, yung tipong salang ka agad sa syempre dahil hindi mo pa naman kabisado yung mga pyesa-pyesa, malamang magta-try and error ka o kaya mag-aalatsamba ka, parang ganon. So baka dito sira niyan, baka dito. So hindi mo pa naman hindi mo pa naman alam kung paano yung tinatawag nila na experience. So kumbaga hula-hula ka lang, try and error hanggang sa makuha mo. So napakaswerte na kung merong magme-mentor sa iyo, mas madali. Sa panahon kasi ngayon, mas madali na lang kahit hindi ka na nakapag-aral, kasi meron ng YouTube, meron ng mga Facebook, Google, so at saka mga chat na pwedeng mga group chat at saka mga FB groups na pwede ka mag-post at magtanong. So ang pag-uusapan natin ay yung mga dati. So para sa akin, mas okay yung okay yung nakapag-aral ka, then later on magkaka-experience ka na. Parang ganon. Pero hindi naman po yung pagiging technician kasi hindi yan nagmumula kung sabihin na natin na nag-aral ka nga pero hindi ka naman talaga interesado dun sa tinuturo sa iyo, wala rin, parang ganon. Nasa tao po yan, nasa willingness ng tao, ng isang individual, kung gusto talaga nilang matuto. Either gusto mong experience o hindi ka mag-aaral o mag-aaral ka. Pero mas lalo
para sa akin mas maganda makapag-aral talaga kasi andun yung mga tamang turo. Yung mga eksperimento na gagawin mo pa lang nung nag-experience ka ay hindi mo nagagawin. Halimbawa, hindi ka pa sigurado kung tama o mali yung ginagawa mo. Kapag nakapag-aral ka na, mai-eliminate mo na yun. So hindi mo nagagawin ito. Anticipated mo na to na yung diode magkaiba sa resistor, parang ganon. So ma-anticipate mo yun ang kalamangan. Medyo may lamang po yung nakapag-aral. Ang pinag-uusapan natin dito yung taong willing matuto o gustong matuto, kasi meron naman pong nakapag-aral ng electronics na later on kahit nakagraduate sila hindi nila na-i-apply kasi unang-una baka pinilit lang sa kanila ng magulang nila, parang ganon, o napilitan lang sila kunin yung course na yun dahil andun yung mga barkada. So meron naman ako mga na-encounter na ganon. Kahit sa batch ko, hindi naman lahat ng kabatch ko nung nag-graduate kami ay naging technician. May iba naman talaga na gusto lang makapagtapos pero hindi naman nila in-apply. Ganun lang yun mga boss, yung experience versus dati kasi ang mga experience kasi yun nga yung mga sinasabi ko na pag mag-isa ka lang try and error. Pero yung experience kasi na may nagmi-mentor sa inyo na veteranong technician, malaking kalamangan din po yun kasi parang ganito. Pag nagpa-mentor ka kasi sa mga naunang technician, para ka na rin ng para ka na rin nag-aral ng formal schooling noon kasi yung may mga gagawin ka pa lang na na delikado, mapagsasabihan ka na wag mong gagawin yan, o kaya may mag-guide na sa'yo, para ka na rin nag-enroll sa formal school yun. Ang pinakamaganda lang kasi on the spot. So isang form of schooling din yun para sa akin kasi may nagme-mentor sa iyo, may nagtuturo. Tinatawag lang natin na formal school yung mga nasa talaga sa nag-aaral sa school kasi yun talaga yung tama. Yun talaga yung dapat na na procedure na mag-aaral ka. Pero sa ngayon kasi marami ng YouTube, yan mga sa YouTube, Facebook, Google. Madali na lang talaga. Madali na lang talaga. Ang problema lang naman dahil nga parang na-spoiled yung mga newbie, parang na-spoiled tuloy ngayon. Tinatamad na mag-troubleshoot, tinamad na lang tuloy mag-troubleshoot o mag-analyze ng circuit o mag-research. Tinamad na lang sila kasi sa sobrang kumbaga pag mulat mo ng mata, andyan na lahat yung mga magpi-pick up ka na lang. So anong nangyari, parang parang na-spoiled yung mga bago ngayon. Ultimo pyesa, mga value ng resistor, dapat yung mga yung mga ganyang value ng resistor hindi na kailangan itanong yan pwede mo namang tuklasin ng sayo lang yan pero yung iba tinatanong pa kung paano, parang ganyan. So medyo magkaiba yung nag-aaral na maging technician noon at saka ngayon. Pero para sa akin doon sa sa experience at saka diploma, parehas po yan. So kahit makagraduate ka naman, hindi ka naman agad magaling. Halimbawa, nag-aral ka ng electronics technician o consumer electronics, nakatapos ka ng 2 years kasi 2 years naman, pero mayroon pang iba, mga BSIT, electronics engineering, yung dito tayo sa consumer electronics sa servicing. So mga 2 years yan. Nakatapos ka ng 2 years niyan, hindi naman guaranteed na lahat ng papasok sa iyong repair ay alam mo na lahat. Hindi pa rin ganoon. So magiging ka pa rin ng experience pagkalabas mo ng school, pagka-graduate mo. So ganun talaga kasi yung trouble ng mga appliances, ng mga TV, kung amplifier man dyan, nag-a-accumulate yan sa paglipas ng panahon. Sinasabi ko nga lagi sa mga comment ko sa Facebook group na yung knowledge ng isang tao, hindi po yan instant na halimbawa ganito, may iba na gustong matuto na gumawa ng amplifier, gusto nila ngayon agad-agad. Pag sinabihan ko naman ng boss, mas maganda ganito, laderize yung approach mo o magsimula ka muna mag-aral ng basics. Ano ba yun? Mag-aral ng value ng resistor, magbasa ng mga pyesa. Ang nangyayari tuloy, parang minamasama ng iba kasi
madamot daw magturo. Pati hindi ko na lang daw ituro kung ano talagang problema at tatanggalin na lang nila at maglalagay ng pyesa. Inilalagay lang natin sa tamang sa tamang direksyon. Ganun po kahit yung mga nakagraduate ng ng electronics servicing o consumer electronics, magiging pa rin sila ng experience pagkatapos. Hindi naman pagka-graduate magaling na agad. Marunong na po. Marunong na. So, yung mga basic na pag-troubleshooting lahat, pag-analyze, mga section ng mga bawat mga repair, alam mo sa TV, alam saan mo yung power supply, vertical, horizontal output, chroma, jungle, audio section, parang mga ganon, alam na nila yon. At yung mga basic na pag-check ng pwede na talaga makapag-repair. Pero pa rin sila, magiging pa rin sila ng mga experience. Ang kaibahan lang nung sinasabi lang na experience yung mga hindi nakapag-aral, siyempre sa kanila kasi shortcut, on the spot mag-repair na agad. So later on na nila aalamin yung bawat function ng pyesa. Halimbawa, malabo yung CRT TV dati sa CRT TV, matagal luminaw. So ang gagawin ng senior tech diyan, ang ituturo sa kanya, tanggalin mo yung CRT socket, palitan mo. Yun lang yun. So hindi na, later on yan na lang malalaman kung bakit lumalabo yun, basta nakagawa na agad siya. Pero baliktad naman sa school. So ipapaliwanag doon sa school kung bakit yung CRT socket ay lumalabo pag matagal na at anong dahilan bakit siya nagkaganon. So parang ganon. Parang ganon. Nauna yung gawa kaysa kumbaga sinasabi nila actual versus theory. Nauna yung actual at saka bago na yung later on na yung theory. Parang sa school naman, theory muna, then actual. Pero hindi mo naman pwedeng sabihin na theory versus actual. So pagkasama po yan. So ngayon, pag-aaralan nyo sa school yung theory, then i-actual nyo yan. Para malaman kung yung theory ay tama pag in-actual. Parang ganun po yan. So para sa akin, diploma versus experience, wala pong wala pong laban diyan. Parehas po yan. Parehas po yan kailangan ng isang electronics technician at sa mga magiging electronics technician. Kung gusto niyo matuto ng so para sa akin recommended ko lang, mas maganda mag-aral pa rin. Mas madali at para pag nakalabas na kayo ng school, ayos na. So yun lang mga boss, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Sana nasagot ko ng maayos at kung medyo naguluhan kayo sa paliwanag ko, pasensya na po at comment na lang sa baba.